Praise God. So yun, dadako tayo sa pangkalatang panalangin. Katulad na lagi ko sinasabi, konting katahimikan po. Dahil ang kaharap po natin is banal at holy. Isipin nyo pag ang mga anghel, pag nandun sa trono niya is talagang iba po yung galawan. Iba po yung respeto. Iba po yung presensya kasi ng Panginoon. Dapat kasi sometimes, pagharap natin sa Panginoon, Diyos siya. Pero sometimes Ama, sometimes kaibigan, sometimes husgado. So dapat harapin natin siya ngayon na Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. So let us pray. O dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Kami po lahat na nandito, Ama. Salamat po, Ama, na kami po nakarating dito. Nakapagpuri sa pangalan ni po, Ama. Dahil may kagalakan po sa puso namin, Ama. Dahil natagumpayan po namin ang buong linggo ayon sa iyong biyaya, Ama. Alam po namin, Ama, nagagawa ng araw-araw na gawain, araw-araw na kilos, Ama, dahil po sa biyaya at gas sa inyo. Ama, patuloy po kami lumalapit sa inyo upang ipadalangin ang bansang Pilipinas na patuloy ito maging malaya, Ama. Malayang ihayag ang iyong pangalan, ang iyong mga salita sa mga tao na sa paligid, Ama. Malayang iangat ang pangalan ni Jesus. Malayang isigaw na si Jesus lamang ang magkatanging way ng kaligtasan ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa bansang Pilipinas at patuloy po, Ama, na bigyan niyo po ng banal na takot ang nanunungkulan nito simula sa presidente hanggang sa pinakamababa, Ama. Alam po namin na lahat ng nanungkulan dyan is kalooban niyo po. I-guide niyo po sila, Ama, ayon sa iyong kalooban, sa iyong will, Ama. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Ama, patuloy niyo pong pagpalain ng church na to, ang upper, na may lumago ito, spiritually, at family, Ama. Nalagdag po kayo ng mga souls, Ama, na uhaw sa inyo. Gamitin niyo po ang bawat member, ang pastor. Naway, gamitin niyo po kami ang mga instrumento upang lumago at ma-member po namin ang mga tao, Ama, sa paparito ni Jesus. Ama, salamat po. At dinadalangin po namin, Ama, na mag-rain down kayo ng Holy Spirit katulad ng sa time sa apostol. When you pagbiyaya niyo po ng Holy Spirit, automatically, Ama, 3,000, 4,000, 5,000 a day na add sa member ng church nila. Hindi po yun imposible, Ama, sa tulong niyo po. Sa tulong ng banal na Espiritu, magagawa po namin, Ama. Dahil alam po namin naman, napakalapit na po ang pagparating ni Jesus. I-prepare niyo po kami, unang-una kami, ang aming pamilya, ang aming kakilala, ang aming mga mahal sa buhay. Magsimula sana sa amin, Ama, ang excitement na makita si Jesus. Para paghayag namin sa iba, may pag-asa po kami maihayag. May hope po. Sa panahon ito na maraming problema, Ama, may hope po na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po yung pastor na mag-speak dito, Ama. Langisan niyo po kanyang bibig. At naway, i-prepare niyo po yung puso at isipan namin na matanggap namin ang mensahe na galing sa inyo, Ama. May samuhay po namin, ma-apply po namin, Ama. At hindi lang po yun, Ama. May hayag po na namin, Ama, sa kapwa namin. Salamat po, Ama, sa pagkakataon ito. Patawad po, Ama, sa kakulangan at kalapasang nagawa namin laban sa inyo. Nawa hindi tuhad lang upang dinggin ang aming panalangin. Salamat po, Ama. Ito'y samot dalangin namin sa katabi sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa muna malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Okay, so ito naman siguro huli ang lahat. Nais ko munang batiin ang mga mother. Happy Mother's Day. Amen? Amen. So alam niyo po ba talagang ang mga nanay ay dapat natin silang great or pahalagahan dahil sila po yung maraming sakripisyo sa buhay. Maraming pagtitiis. Mahabang pang-uunawa. Okay? Di ba? So, nandiyan na lahat. Kung ating pong tingnan, minsan tayong mga padre di pamilya, parang ang tingin natin, kahit tayo yung provider sa mga financially, sa mga pangangailangan. But, mas mahirap ang trabaho ng isang ina. Tama ba mga nanay? Agree ba kayo doon? Nandiyan na kung minsan kayo po ay paghahanapan. Ano ba tawag doon? Naghahanap yung husband po ninyo. Diba? Akala ng ating mga tatay ay
Mura pa ang bilihin. Ano? Tama mo ba? Di ba? So, hindi po biro ngayon. Amen? So, na-experience ko sa life ko yan kasi mapaghanap akong tao. Sabi ko, wala na naman. Kamibigay lang ka. O, di ba? Tapos, naghahanap pa tayo ng masarap na ulam. Di ba? So, yun. Minsan, dapat natin maintindihan po yun. So, na-experience ko po nung namalingki, ay, talaga yung 1,000 mo, siguro pag-uwi, medyo, ano na lang, barya na lang, ano, tama po ba? Di ba? So wala na pala ngayong isda na 140, 200 something na. Nagulat ako doon, di ba? Dati nakabili ka ng bangos, 120. Tilapia, 80, 70, gano'n. Ngayon nasa 200 na mahigit pala yung bangos. Grabe na ngayon, ano? So, yun po yung gusto natin makita, ano? Kaya mga nanay, sa inyo pong pagpapasinsya, maraming salamat. Sa inyong pangunawa, alam ko, minsan sumasakit na yung ulo ninyo. Kung paano i-budget yung pera, ano? Di ba? Minsan yung tatay naghanap pa, mamasahin ko bukas. Akala mo, laking binigay, ano? So, yun po yung gusto nating makita. Ang mga nanay, salamat po talaga sa pagtitiis nyo sa amin. At sa pangunawa, sa aming mga ugali. Diba? Ugali kasi namin talaga ganon. Pero salamat dahil hindi nyo kami iniwan pa rin. Minahal nyo pa rin kami. Amen! Diba? Minahal nyo pa rin kami, mga tatay. Okay, so ngayon po dadako tayo sa Word of God. Alam ko po kayo ay handa na makinig ng salita ng Diyos dahil ito pong dahilan kung bakit tayo nandito. So tatlong teksto po yung aking i-share sa inyo. Okay, sa Book of Acts lahat. And Book of Acts chapter 1 verse 8. Wala tayong wala tayong sayang next time dapat dito naman. Diba? Kasi pag nandiyan parang gaganon pa ako eh. O, diba? Siguro naman habaan nyo nga yung cord nyo. Pwede ba yan, Kuya Z? Habaan? Kasi yung sa amin, bumili ako ng 10 meters. Ay, hindi lang yata. Haba. So, mas maganda yung mahaba. Kasi mas maganda yung magturo na makikita natin. Totoo kasi kami mga Bisaya, bulol. Di ba? Kaya hindi intindihan mo yung aming pronunciation, di ba? So, buti naman mga Kristiyano kayo maunawain din namin, no? Kasi kadalasan magsalita kami bulol eh. Hindi namin ma-pronounce yung tamang word. Kaya mainam na mayroon talagang projector para kahit pa paano makasubaybay po kayo. Acts chapter 1 verse 8. Sa mga walang Bible, sundan na lamang po ako. In Acts chapter 1 verse 8 says, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Chapter 2 naman tayo. Acts pa rin. Puro tayo Acts. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagulot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy. Tanda niyo po yung word na gano'n. May nakita silang waring mga dakilang apoy na lumalapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Talo tayo sa verse 17 ng chapter 2 ng Acts pa rin. Acts chapter 2 verse 17 to 18 says, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko ay magpapahayag ang iyong mga anak, ang iyong mga binatay, makakita ng mga pangitain, at ang iyong mga matatandang lalaki magkaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking Espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko ay magpapahayag sila. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po muna yung sumandaling manalangin. Mahabaging Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Talagang ang kapurihan, ang parangal ay tanging sa iyo. Sino kami, Panginoon, na bilang isang sisidlan
na daluyan ng iyong pagpapalang espiritual. Salamat sa mahabagi mong puso. Salamat sa mayaman mong grasya na sa kabila na marami kaming kapintasan sa buhay, isa kami sa pinili mo para ikaw ay paglingkuran. Lord, I pray this morning, Father God, na patuloy ka mangusap, hindi lamang, Lord, sa mga lingkod mo, kundi sa bawat anak mo na nandito ngayon. Pamalas mo sa kanila ang mensaheng ito na hindi kami lamang tagapakinig, kundi kami tagatupad. Umasa kami sa tulong ng banal na Espiritu nang siya magpaunawa sa bawat isa sa amin upang magampanan namin ang aming mga tungkulin sa iyo. Salamat, Lord, sa pagtubay, sa pagsama. To God be the glory. In Jesus' mighty name, everybody say Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Okay, kung balikan po natin yung ating teksto sa Book of Acts, chapter 1, verse 8. Ito po yung salitang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. O pangako ng Diyos sa mga mananampalataya na kung saan ang kapangyarihan niya o ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos ay sa atin. At ako'y naniniwala doon na lahat na tumanggap kay Kristo Jesus, alam niyo ba, package na po yun. Kasama po natin tinanggap ang banal na Espiritu ng Diyos. Okay? Kasi minsan naisip natin bakit sila ay nagpapahayag. Diba? Bakit sila ay bigla na lamang nagpapagaling, nangusap. Diba? So maraming kaparaanan ng banal na Espiritu kung paano tayo niya gamitin para po sa pag-expand ng kanyang pong kingdom. In Book of Acts, chapter 2, verse 1 to 4, ito po yung nangyari noong unang panahon, yung mga apostol at yung mga mananampalataya, na sila po ay nagkakatipon, bumaba po ang banal na Espiritu, na parang di lang apoy, silang lahat ay napuspos, at nagsalita sila ng iba't ibang wika. Imagine, church, isang lingwahe lang sila. But at the time, sa pagbaba ng banal na Espiritu, iba-iba ng wika ang kanila pong mga sinasabi. So sa verse 17 to 18 naman ng Acts chapter 2, dito po pinapakita ng ating Panginoon na sa huling araw, it is the last days. Ayaw po ba nasa huling araw ng mga kapatid? Amen? Diba? Akala ka po natin na hindi pa noon, nasa huling araw na tayo, nasa panahon na tayo. Sabi ni Johnson kanina, malapit ang dumating ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya sa huling araw, ang sabi niya, pagkakalooban ko ng aking Espiritu, ang lahat ng tao, kasama po tayo doon. Diba? At ang mga pangalalaki magpahayag. Diba? Ang mga kalalaking matatanda ay makakita ng mga pangitain. Even yung mga alipin, gagamitin ng Diyos para pa mag-fulfill yung plano niya sa sangkatauhan. So pinakita po ng tekstong ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na gusto nating makita at malaman na ang goal nito ay soul winning. Okay? Soul winning. Ito po ay pag-aakay ng mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Pero bago mangyari po ito, kailangan po sa buhay natin yung Espiritu ng Diyos, at I know na nasa atin na ito, na kailangan tayo mag-share, mag-invite upang ipakilala po ang ating Panginoong Hesukristo para rin po sila ay tumanggap ng kaligtasan. Dahil lahat po tayo ay mayroon ng assurance of salvation. Amin ba tayo mga kapatid? Amen. Hindi na po tayo mag-alinlangan doon. Lahat tayo ay ligtas na. Diba? O, nagkasala tayo, but thank you sa grace and mercy ng ating Panginoon. Nasabi niya, bago niyo pang ginawa, ininis na tayo ang ating mga kasalanan. At hindi na ulit-ulitin pa yon. Ginawa na ng Diyos yun para sa atin. Mag-repent na naman tayo. Diba? Pero yung salvation na mayroon tayo, hindi mawawala yon. Binigay na sa iyo yun. Pag binigay sa iyo ng Lord yon, tanggapin mo yon. Asahan
mo yon na ito'y maging iyo. At hindi na mawawala yun. Maliban lang kung ayaw mo na. At ako'y naman naniwala na hindi po tayo ayaw pagdating sa salvation. Amen? Okay, ito ngayon po natin yung salitang heat. Ano ba yung heat? Oh? Ano ba tamang pronunciation? Tagalogin na lang natin yung init. Yan, kasi may heat na galit, ano? Ito naman, init na heat na ito. Okay, init. Diba? Pag sabing salitang init, alam natin, pag mainit, nakakapaso. Tama mo ba? Nakakamatay mo ba ang init? Yes! Diba? Tingnan po natin yung record po. Di ba may record po na ginura dito? So sa Pilipinas po, mayroon pong heat stroke record from January to April 30, 2024. Ang apektado po ng heat stroke, ito po ay 77 cases from age 7 to 21 years old. May 6 months pa. Oh, hindi pa kasali siguro yung 6 months dito, ha? Ito, ha? Sa ano lang to, ha? Hindi pa kasama yung 6 months, hindi pa kasama yung 22 years old above. Ito ginawa ko lang ay 7 to 21 years old. Mayroon na pong natalang na head stroke. Mga bata pa to, no? Diba? Kabataan pa ito. Imagine, church. Diba? Apektado lang ng init. Kaya nga lagi tayo may tubig. Okay, at meron mo na pong natalang 7 namatay from January to April. Wala pa yung May. Hindi pa naman tapos ang May. O imagine dyan, ha? Makikita natin talagang ang init nakakamatay. Pero pag ang Kristiyano dahil mayroong banal na Espiritu ng Diyos, pag siya po ay mainit, nakakabuhay ng patay. Alam niyo ba yung ibig sabihin? Agree ba yun, di ba? Pag mainit tayo sa Panginoon na nag-aapoy yung banal na Espiritu, yung mga taong unbeliever na sinasabing patay, pag nasinan mo ng salita ng Diyos, sila po yung mabubuhay. Kailangan lang pala tayo ay mainit. Amen! Agree pa rin, mainit, di ba? Sa buong mundo, tingnan po natin yung record nung namatay. Buong mundo na to, world death rate. Umabot po siya ng 166,859,000. Ganun siya kadami, ano? Bawat, sa isang araw lang yun, ha? Isang araw lang pala ito, ha? Day per day. Yan. Sa isang oras po, 6,952,000. Sa bawat minuto, 116 million. Marami na, no? At sa bawat segundo, 1.93 million ang namamatay sa buong mundo. Imagine the church, ha? Sa Pilipinas kaya, di ba? Ito yung Philippines death rate. Namatay po sa isang araw ay 1,850. Yan, imagine yan, ha? At sa isang oras, namamatayan po tayo ng 77. Kunti lang. But ang tanong dito, mga mahal mong kapatid, ito bang lahat ay ligtas? Diba? Kinakatok tayo ng Lord ngayon. Diba? Lahat po ba ito ay ligtas? Diba? Ang goal natin at ang goal ni Lord na lahat ng tao makaranas po ng kaligtasan. Kaya kailangan natin gisingin ang mga anak ng Diyos. Kailangan ang mga anak ng Diyos ay mag-apoy para po humayo, mangaral at magturo ng salita ng Diyos para ipakilala si Jesus. Kaya ang tunghayan at pag-aaralan natin ngayong umaga, keep your fire burning. Ayun nyo ba yung mga kapatid? Keep your fire burning. Kailangan yung apoy ninyo ay laging maglalagablab, magniningas. Amen? Parang init ng panahon. Okay? Parang init ng panahon, dapat tayo ay nagniningas. Nag-aapoy. Diba? Mainit sa gawain ng Diyos. Mainit paglingkod sa Panginoon. Mainit sumamba sa Panginoon. Mainit mag-encourage ng tao para sa Panginoon. Kaya ba natin yung mga bagong kapatid? Akala ko naman kaya natin yun. Amen? Hello, nandun ba kayo? Parang ayaw nyo mag-share, ha? Pwede naman kahit hindi kayo mag-share. Diba?
Simple lang naman, mag-invite lang kayo. Di ba? Gawin mo na lang, mag-invite ka sa bahay. Pupunta kayo sa bahay, mayroon kami dinner fellowship. Oh, di ba? Tapos anyayahan nyo agad si Kuya ZR. Amen? Kuya Z, baka pwede ka mag-share ng salvation. Amen? Anytime, mga anak Diyos, available yan. Amen, Z? Amen? Malaya naman yan. Manager yata ito di ba? Okay time yan, di ba? May time na mag-share. Sige po, Sister Sally, pumunta ako dyan. Anong oras? O, di ba? May nagagawa tayo sa kingdom ng Diyos na mabawasan man lang yung tao mapunta sa impyerno sa Carolina. Amen! Di ba sa bagay marami na pong mga Christian sa Carolina, tama mo ba? Kasi yan ang dinuhod natin sa Panginoon. Kasi talagang nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos sa lugar na yan. Nung nalipat kami dyan sa may hacienda, doon ako dumadaan ng shortcut. Kasi shortcut yan, di ba? Papunta doon sa Marcos Highway. Tama ba? Marcos Highway. So, ang ginagawa ko, nagmamarch ako. Jesus, nag-pray ako lagi. Kasi wala pa naman akong motor noon eh. Nag-pray ako lagi bago pumasok. Pagpasok ko, doon ako dumadaan. Aba, in God's grace, nakilala ko si Serena. Tama ba? O, di ba? Nagkaroon ng church sa Carolina. Yan, sama-sama kami doon na Sister Sally. Di ba? So, talagang pag ang isang lugar pala pag i-declare mo, mahawakan ng Diyos yan. Amen. Ngayon, nasa bara-bara tayo. Sino ba may plano nito? Di ba? Sino ba may plano nito? Ang plano nito, ang Diyos pa rin. Di ba? Ako'y naniniwala na hindi lamang ganito ang itsura ng church natin. Amen. Kasi meron tayong pangarap, meron tayong goal sa church na ito na kailangan ito mag-level up na. Amen. Di ba? Ayaw nyo maging second floor ito. Di ba? Maganda kasi pag second floor, mas maganda sa baba. Di masyadong mainit. Okay, so tuloy po tayo mga kapatid ko sa Panginoon. So para po tayo mag-init, ano dapat natin gawin? Dapat ma-restore yung ating first love. First love. Alam niyo yung first love natin? Dahil ang pag-ibig ang susi ng lahat para tayo mag-share ng Word of God. Para tayo maghikayat ng tao. Para tayo mag-invite ng tao madala sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ba tayo may pag-ibig? Amen. Amen. Si Jesus, ito po ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama? Amen. Dahil sa pagmamahal niya sa mundong ito, hindi niya pinagkait ang kaisa-isa niyang anak. At sa mga anak ng Diyos na mayroong first love, mayroong pag-ibig, hindi rin ipagkakait niya ang kanyang oras para sa Panginoon. Amen ba tayo doon? Amen. Huwag niyo pong ipagkait ang oras natin sa Panginoon. So, ang susi po ng kaligtasan na isa, kailangan mayroon tayong pagmamahal sa iba. Nang sabi nga ng kanina sa ating World Record sa mga namatay, napakadami! Ang daming namamatay. Pero hindi natin alam kung ilang porsyento lang doon ang ligtas. At kung yung heart natin, kaya tulad yung heart ng ating Ama na nasa langit, dapat ganun din yung heart natin na makapag-share tayo, makapag-invite tayo ng tao sa paanan ng ating Diyos na buhay. So buhayin po natin to, pag-apoyin natin yung ating pag-ibig. Diba? Dahil sabi ng John chapter 15 verse 13, walang pag-ibig na higit sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun pala ang higit na pag-ibig na nagbibigay ka ng panahon sa iyong mga kaibigan. John chapter 15 verse 13. Okay? Imagine yung church, ha? Yun pala ang tunay na pag-ibig, mga mahal kong kapatid. Kung mahal mo yung kapitbahay mo, kung mahal mo yung kaibigan mo, abay, invite mo. Di ba? Share mo ng Word of God. Kung hindi ka makapag-share, invite mo. Tara, sama ka sa akin. Saan? Sa Grace Private Church pa na ba? After na sumama ka, mag-Jollibee tayo. Sasama talaga yun. Di ba? Totoo, may Jollibee. Di ba? Naalala ko tuloy yung ating kapatid. Hindi ko lang ako naabutan ng iba, Sister Lisa. Brother Rosto. Ayun, mga kasama natin. Naabutan nyo, no? Okay. So, ang style nila, mag-invite sila ng kapitbahay. Ay, invite talaga sila. Talaga nag-iimbis sila para sa kingdom ng Diyos. After ng service, nadali niya yun sa McDonald's, dyan sa Masinag. Oh, imagine, ha? Talaga nag-iimbis yung mag-asawa. Tara, sama na. Saan? McDonald's tayo. Abay, simple naman. Pero dapat na tayo sa church.
Di ba? Bakit yung mid-work team, napakadaling magyaya? O, di ba? Dahil ba mayroong pera? Ayaw mo natin magyaya sa church dahil walang pera? Di ba? Ito po, kaya magyaya tayo para po magkaroon sila ng eternal life. Na pag nakilala niya si Jesus, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Huwag natin kahiya si Jesus. Tama po ba? Di ba? Sabi niyo po, hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Bakit? Ito po ay nagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Diba? Dapat ganoon tayo sa Panginoon. Kaya kung mahal natin yung ating kapwa, dapat natin silang sharean ng mabuting balita. Amen ba tayo mga kapatid? Okay? So meron akong kakilalang tao. Kasi napag-usapan na rin natin itong pag-ibig. Sama na natin to. Sabi nung tao na to, sino bang first love mo? Siyempre sabihin agad sino? Si Lord! Tama ba ba? Si Lord talaga ang first love niya. Ano nakakatuwa naman? Diba? So nangyari, nag-church siya, naglilingkod sa Panginoon, umaawit po sa babae siya, umaawit siya sa Panginoon. Diba? Talagang naglilingkod siya sa Diyos. Nag-handle ng mga children ministry, other activities, active siya. Pero nang nakilala niya si Christy, si Christy naging Christy na. Nakalimutan ang kanyang first love. Amen. Ganito pa ba kayo mga kapatid? Yan ang problema. Dahil mayroon siyang nakitang ibang mahal, nakalimutan na yung kanyang first love na si Jesus Christ. Huwag sana tayo maging gano'n. Amen? At nangyari, nawawala na sa church. Di ba? Mas priority na niya yung kanyang, second love na yun. Kasi meron siyang first love si Jesus eh. Oy, pasensya ka na, mayroon pang mas best para sa'yo. Siguro sabi niya yon. Wala na siyang time. Di ba? Makikita natin ang ginagawa sa kanya ng Lord. Talagang inangat siya ng Panginoon. Di ba? Talagang hirap yung buhay niya. Hirap siya makapag-aral. Biniblis siya ng Panginoon. Pinaaral siya ng Diyos. Nagtapos sa kanyang pag-aaral. Kumikita ng malaki. Ayaw na nga niyang, hindi na siya masihan sa 20. Lumipat siya ng ibang agency, naging 40 na siya ngayon. No, imagine, ang problema, wala na sa church. Nakalimutan na yung first love niya. Amen, church. Diba? Diba ganun minsan tayo eh. Sino ang first love? Siyempre si Jesus. Amen. Minsan ganun tayo. So kailangan natin yun ibalik muli. Paglingasin natin muli yun. Amen? Tanungin mo siya. Diba? Ito yung kwento ng buhay nga. Ayaw ko na magbigyan ng pangalan. Tanungin mo siya nung bata pa, sino yung mahal mo anak? Siyempre si Papa, si Mama. Di ba gano'n? Ito na ngayon. Nung nakilala niya si Guy, ay masakit man isipin at marinig niyo ito. Mismo siya nagpalaya sa kanyang ina sa bahay nila. May mga anak ba na ganito? Kaya sabi ng nanay niya sa amin, alam mo, mas gusto ko pa sila na hindi pa nag-aral. Kasi nung nag-aral na sila at mayroon ng talino at mayroon ng kakayahang tumayo, nakalimutan nila ang kanilang ina na nagluwal sa kanila. Imagine hindi pinalaya sa yung mama niya sa bahay nila. Ano ka sa loob na, no? At ito yung pangalawa, mabigat. Iniwan niya yung tatay niya na may sakit. Unang pinalaya siya, mama niya, dinaiwan papa niya. Diba? Sila ngayon. Ngayon, iniwanan naman niya yung papa niya dahil doon sa lalaki. Tapos nung iniwan yung tatay niya, may sakit pa. Pero napurihin ng Diyos, naging blessing yun dahil kung wala sakit yan, hindi nalapit sa Lord yun, di ba? So lumapit sa church, like, ano nangyari sa tatay? Nakagat ng aso, hirap na siya huminga kasi siguro yung rabies. Gano'n, nangyayari ng tulong. Purihin naman ng Diyos. Tapos yun ang pagkakataon, sinishare namin si Jesus. At purihin ang Panginoon. Every Sunday talagang present siya lagi. Gumaling siya, lumakas na siya ngayon. Nakakalungkot ang isipin, ang Lord ang provide yung pangangailangan niyang pagkain. Kasi hindi siya makapagtrabaho. Matanda na siya. Payat na, may sakit pa. Paano siya makapagtrabaho? Sabi ko, paano ka tayo nabubuhay? Yung mga kapitbahay nag-aabot sa akin. Imagine So nabubuhay siya ngayon sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Amen? Nakakalungkot isipin. Gusto pa malaman niyo, yung anak ko na lang. Di ba? Yung anak ko na lang. Nagkaroon ng conversation yung kanyang
kinakasama. Diba? Bintuhan na lang muna tayo. At least para natin makita mga anak na dapat hindi ganun yung mga attitude natin. Anak ko na lang ha. Ngayon yung wife ko, yung asawa ng anak ko, yung asawa niya mayroong anak na medyo dalaginding na. Lagi sa amin nagme-message na baka pwede dyan muna ako sa inyo kasi nahihirapan na siya sa pag-aalaga ng bata. Kasi yung babae lagi nasa, ano ba yung pusoy? O pusoy Diyos matawag yan, yung baraha. So ganon. So yung bata galing sa school, hindi na nga makapag-module dahil nga nagpapantay agad ng bata. Kawawa naman, siya ang ginawa namin, sige, pumunta kami doon para ipaalam sa parents, baka pwede doon muna sa bahay yung kanyang anak. Anak naman yun, hindi naman amin yun, di ba? Tapos nag-concern lang kami kasi gusto namin yung bata, payat na makapag-aral man lang ng maayos. Ang plano namin, natin soldo na lang. Malayo pa na yung pag-aaral, nasa Francisville pa. Imagine yan, binagalit. Sabi ko, sige, di namin kinuha. Ang ginawa, pinalaki yung issue. Gumawa ng kwento. Ang mabigat nito, naka-post pa. Ito yung pangit. May mga, ano pa yung pakyo? Hindi ko alam anong sign yung pakyo. May nakalagay doon. Wala naman kami ginawang masama. Tama, may ginawa ba kami masama doon? Nag-concern lang naman. Nagpaalam naman sa kanya kung papayagan niya o hindi. Okay lang naman. Pero ang dami niyang word, di ba? Tapos, ang mabigat ang message niya sa mga anak ng dalaga, sabi niya, si Grace, si Mercy, ang gaganda niyan! Pero mga bubo. Nakapos talaga, no? Eh, alam naman yung aking grasya, talagang ayaw rin magpatalo. Alam mo na, di ba? Naku, mayroon yung lalo pa tawag yun, taray. O tapang ninyo, abay, binanatan naman din. Binanatan sa ano, media, ang tawag yun, media, social media, no? Sabi ko, ano ba nangyayari sa inyo? Nabasan itong nung tatay, nung anak ng lalaki. Tumawag sa misis ko, itong masakit. Sabi ng anak, ano nangyayari sa inyo? Parang sabi naman ng misis ko, punta ka dito para ma-explain sa iyo. Di ba kasi mahirap? O di ba? Napakahirap nun. Di mo may paliwanag ng tama. Punta ka dito para ma-explain sa iyo. Tapos sinabihan mo yung nanay niya, pwede kang pililing. Nanay yun ay, kita nyo ha? Parang tuloy yung dugo ko yung tumaas. Ay, tika mo na, parang di na maganda ang nangyari sa anak ko. Sabi ng nanay, aba, ganun ka lang magsalita ngayon, nakalimutan yung nag-iri sa'yo, nagluwal sa'yo. O, parang nagkarin na rin yung nanay, ha? Sige, mapanda ko dyan, kasi nabi ako, sige, kayo may pangailangan, punta kayo dito. Pinunta ng nanay ngayon. Eto, nagkaroon ng conversation. O, sige, pag walang aamin ng problema, ito na lang. Kasi ayaw talaga umamin ng babae. Ayaw umamin kasi, hindi daw siya yung nagpupos, gano'n, hindi daw siya. Sino ang pinaratangan ng gano'n, di ba? O, ayaw niya aminin. O, sige, final na lang. Magkalimutan na lang lahat. Wala kayo, sabi ng miss ko, alis na kayo ng bahay. Akin na yung motor. Kinuhaan ngayon. Nakala nila na gano'n-gano'n na lang yung buhay nila. Lahat ng mayroon sila galing sa amin. Imagine ha, kung may mimi sila. So yun ang gusto natin ipakita. Kung mahal natin yung parents natin, huwag ganun yung mga word na marinig natin sa kanila. George, pinaaral tayo, pinalaki tayo, nang mayroon ka na ngayon ibang mahal. Ano yan? At supunin na yung parents mo? Totoo, hanggang ngayon. Kahit ngayon tatay nung kinukwento ko sa inyo, yung kuryente, halos maputol na. Wala pang bayad. Yung tubig, naputol na. Pero dahil sa mga advice, sabi ko tayo, gagawa tayo ng paraan. Pag-free natin, baka may tao na gustong sumalo. Ililibre ka na lang. Aba, purihin ang Diyos, may taong sumalo. Binayaran lahat at ilibre na siya sa kuryente tubig. Alam niyo ba, ang hirap pag-apply ng tubig ng kuryente, tama mo ba? Mahal! Sabi ko kasi pag natanggal yan, kawawa ka. Ang hirap ngayon mag-apply, daming hinahanap. Pero ngayon, panatag na po yung buhay niya. Sinasama namin siya lagi, every week, para lumakas siya, lumakas sa pananampalataya. Kahit wala na, sabi niya, okay na yung pastor, minsan nag-pray kami. Kasi meron nga sabi ng Bible na hindi pa pabuti yung anak pag hindi na, yung honor yung parents, di ba gano'n? Sabi niya, ang hangad ko sa kanila pastor, guminhawa pa rin yung buhay nila. Di ba, ang ganda ng puso pa rin ng tatay. Pero yung anak, pero lahat kami sa church, bunti kami madisim. Kasi nagpakita siya ng video.
parang nilinis niya yung sarili niya siguro. Kasi nagkaroon ng parang suntukan nangyayari. Ngayon, ang nangyari, yung isa ng kapatid namin doon, parang hindi siya maniniwala, parang daw may cut. Oo, may cut. So, siyempre, kaya yung people namin na brainwash talaga. Sila Rona, sila mga kabataan, sila ni Jackie, sila Chris. Naniwala talaga sa kanya, kahit i-explain namin sa kanila, hindi sila, mas pabor sila doon. Eh, nung na-Bible study na namin yung tatay niya, doon pala nagkaroon sila ng conversation ng lalaki. Sabi niya, Mon, baka pwede naman mag-usap tayo. Sabi doon ng tatay. Sabi naman nung busy ako, wala akong time. Nung wala nang ginagawa, pumasok yung lalaki sa kwarto. Tapos nandun siya sa may pinto, naka-CCTV pala yun. Diba? Nang nangyari, pag sabi niya na, mag-usap tayo, wala ka namang ginagawa na. Parang uminit yung ulo, lumabas, tinulak kayo yung matanda, bumagsak. Tapos, ang nangyayari kasi, hindi nakita yun sa CCTV, parang tinotol yun. Ang pinakita lang yung pagpasok doon sa pinto. Pero hindi naman siya pumasok, nasa pintuan na naman ng kwarto. Okay, Paul, kasi pag pumasok ka na yung nakita doon yung pagtulak, tapos doon yata, natumba raw si tatay, sabi nga, muntik daw siyang suntukin na, ginano siya. Pero sabi naman niya, kung gagawin ko yun, pwede akong lumaban, pero hindi akong lumaban. Pero yung nangyari sa amin, yung balita, iba na. Okay ba? Pero nalaman namin na totoo kasi kung totoo talagang si tatay mo yung mali. Dapat sana, tatay mo yun Diba, mabigyan mo lang ng assistential weekly. Sabi mo, 40 mil yung sweldo mo. Diba? Kayong mga anak, matiis yung parents nyo. Kaya minsan si tatay, lagi kong umiyak pag may Bible study kami sa bahay na. Sabi niya, hindi nila nakita yung sakripisyo mo. Ginapagdos sila para lang makapag-aral. O, diba? So nakita niyo mga anak, huwag niyong gawin sa parents nyo yan. Nasabihin niyo, may first love ko, yung aking mama at papa. Baka ba yan, pag nakita kayo ng guy, diba? Wala nang paki sa magulang. Huwag ganon. Tandaan nyo lagi yan, hindi tayo bibless ng Lord. So ito yung gusto natin i-restore. Yung first love natin sa Lord at yung first love natin sa parents natin. Tandaan natin, ano man mangyari sa mundong ito, baliktarin man ang mundong ito, tatay at nanay mo pa rin yan. Hindi yan mababago kailanman. At tandaan mo itong salita ng Diyos na ito, babalik at babalik ka pa rin sa magulang. Walang makakapantay sa pagmamahal ng magulang sa anak. Ang anak kaya limutin, tiisin yung magulang, pero ang magulang hindi ka kayang tiisin. Alam natin yon. Kaya gusto natin i-restore muli yung first love natin sa Lord at sa parents natin. Kaya gusto ko isama ito sa inyong mga anak. Dahil yung mga magulang natin, ang laki ng sakripisyo niyan para sa atin. Totoo yun. Sobrang pagtitis sila para sa atin. Yung attitude pa lang natin, sobrang pasensyoso na sila. Di ba? Kasi mga bata ngayon, talaga nalulung ng di ba? Nalulung na cellphone. Pag-utosan mo, ang lakas ng boses. Di ba? Wait! Malakas pa sa'yo. Di ba? Kaya minsan yung anak ko, kasi na-experience ko sa anak ko si CR, nandun yung magpapan yung maghapon. Sabi ko, sanduin mo yung kapatid mo. Lalabas yung para nalilisip ko mo ito. Bakit ako Grabe ka wala ka naman ginagawa. Kahit tulog ka na lang So yun po, gusto natin makita na dapat i-restore natin yung first love. Dapat mag-apo ito mga kapatid. Diba? Sabi na Revelation chapter 2 verse 4. Pakinggan nyo mga magong kapatid, Revelation 2 verse 4. Gonin ito na ang pinagdaramdam ko sa iyo. Sabi ng Panginoon Gonin ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Hindi naman pala si Lord. Nagsisilos pala talaga. Mayroon pala siyang damdamin. Amen. Mga kapatid. Kung ano yung dating ginawa mo sa Panginoon, di ba? Gagawin mo na muli ngayon. Mga mahal kong kapatid. Kailangan mag-alam muli yung ating pagmamahal sa Diyos. Di ba? Dahil alam mo, pag nabasa mo ito chapter 2 ng Revelation, pinakita dyan kung gaano ka kasipag, gaano ka kabait, gaano ka katapang na harapin ang mga kaaway mo, gaano ka mabuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. But this time, nagsalita ang Diyos sa buhay, nanlalamig ka na sa akin. Nagdaramdam pala ang ating Diyos. So
church, kung mayroon tayong mga ginagawa before, it's the right time na ma-restore po yun. Na-refresh natin muli. Diba? Nandiyan lagi ang kingdom ng Diyos open para sa lahat. Open sa bawat isa. Sa atin. Maglingkod tayo ng masaya. Amen? Natutuwa kay GR, kay Jeremy, unti-unti na na-restore. Si Ate Z, talaga matapang na kayo si Z. So ito yung gusto natin makita, mag-alab tayo sa pagmamahal sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Verse 25, doon pa rin sa ano na yan. Sa chapter 2, Revelation chapter 2, verse 4, and then 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang masama mong gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag di ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. O, nakakalungkot? Kaya church, ni-encourage tayo ng Word of God muli. Ang gawain ng Diyos bukas para sa lahat. Kung gano'n tayo kainit doon, naway maging mainit ngayon tulad ng panahon. Amen? Amen. Amen. Palampakan natin si Lord na buhay. Hallelujah. Okay, pangalawa, para po mag-apoy yung ating, o mag-alab yung ating apoy. Keep your fire burning. Number 2, essence of giving. Ito yung diwa ng pagbibigay. Gusto ko ito i-share sa inyo kasi naranasan namin ito sa church. At gusto ko rin tulungan niyo ako kasi minsan ang pastor may emotion na rin, may damdamin na rin. Tama mo ba? Diba? Kami mga pastor, alam mo, nasasaktan din kami. Diba? Nasasaktan din kami. Kasi minsan pag marami na, at marami ng leaders, at marami na nakapagtapos, marami na mga matatalino, marami na magagagaling, so nangyayari, nagiging problema minsan sa church. Tingnan mo natin yung word na sinasabi. Essence of giving, yung diwa ng pagbibigay. Isa rin po itong bahagi para po may taguyod natin ang goal natin for salvation sa mga tao na wala pang relasyon sa Diyos. Diba? Itong mahalaga sa buhay po natin. Bakit ang church, ang ministeryo ng Panginoon o ang simbahan natin para itong bahay na marami rin pong pangangailangan. Amin ba tayo doon, church? Amen? Katulad ng church na ito, atin to. Hindi ito kay Vilma. Hindi ito kay Paulo. Tandaan niyo yan. Diba? Atin po to. We are God's family. Pamilya tayo ng Diyos. Dapat tayo ay nagtutulungan at nagdadamayan. Nakita ko naman sa church na ito. Ang gusto ko lang i-share sa inyo, yung mga na-experience ko na naway hindi mangyari sa church na ito. Yung essence ng giving. Napakahalaga sa church. Amen? Alam niyo ba sa church na? Sa church natin pa rin. Atin pa rin yun. Amen. Sinisismis na yun. Kasi kung sa mga ko ma-experience ninyo ito mga kapatid. Di ba? Sa church namin, tingnan mo, lumalaki sila. Maliit pa lang. Makasama nila ko yung GR yan. Ay, hindi yata. Kailangan yata itong mga groups. Di ba? Kasi pala pala yung kay GR. Yung mga group, mga young people noon, sa mga nanindayan, nagsinakihan. Di ba? Nakapag-aral, nakapagtapos. Di ba? Ang nangyari ngayon, minsan nagkakaroon ng problema. Anong problema? Alam niyo ba, mayroon kami, ang init-init sa church. Mayroon kami doon ceiling fan, nasira. Sabi ko, ipaayos na yan. Ayaw ipaayos. Ang katuwiran, maghintay ng tamang panahon, magtiis kung anong mayroon. Sabi ko, ang laki-laki ng pera ng church, 11,000 G, ayaw galawin. Ano yun? Anong gagawin sa pera? Nakaka-high blood. Sabi ko, gano'n nandiyan pa naman ng Diyos. Kaya palakas pa naman ako. Kaya nga, ang tao nagbibigay para yung pera gamitin sa church. Tama mo mga kapatid? Pero bakit ngayon, ang dami, little pala yung gumagana. Ba't ayaw natin ipagawa yan? May pera naman. Di ba? Kasi napagkasundo na dapat may pondo. Sa panahon to na may pangailangan, may magamit. Oh my goodness. Eh, hintayin natin kailan i-release. Kasi may admin kami. O, di ba? Kailangan may mga approval. Sabi ko, bakit tiisin natin? Maglagay tayo dyan ng 2 ceiling fan. 6,000 yan. Eh, laki na ng pondo. Mayroon ng 11,000 na pala dyan. Ayaw, ano gagawin dyan? O, di ba? Ito nakakalungkot. Dahil nainitan yung mga kapatid namin, alam na, mga professional na siya, alam na, ano yung mga yan? Hindi na nag-church.
Saan sila nag-church? Sa aircon. Ano ba yung sino-church nila? Minsan nasakta yung damdamin ko ah. Victory! Victory! Yan, Victory. Saan ba yan? Ha? Tinamalayo pa! Eh kung magbigay sila sa church, bibili tayo ng aircon, magkano yung pamasahin ninyo? Mapa sino magbibili? Bits lahat pa! Di ba, tama po ba? Electric pan lang, hindi mapagawa. Tapos kaya makikita mo na lang nagpo-post na doon para sa Victory Church. Noon ko. Kapalan pa rin kayo itong mga to. Laki ng sweldo na to, alam ko. Pero hindi naghanap ng malamig na lugar. Amen. Hindi kayo iniwanan. Hindi tayo iniwanan. Nalulungkot ako sa church namin. Totoo lang. Imbis na ko angat sana yung finances. Naglo-lower. Mayroon ang pondo. Nakatambay. Ayaw gamitin. Ito ang mabigat. O, di ba? Chismis ko yung church. Ito mabigat, ha? Pagdating ng ambagan, talaga nag-aambag. Oo, may 3,000 anniversary. Talaga nag-aambag sila 3,000, 2,000. Nag-aambag sila talaga. Pero wala sa church. Ito ang mabigat pa. Ang laki ng kita na ano nun, laki ng contribution namin ng anniversary. Nandun kayo, di ba? Alam nyo, dapat marami tayong pagkain. Kinontrol lang. Sumama ang loob ko doon. Kaya nga ang tao nagbigay para sa celebration ni Jesus. Pero bakit ipitin? Kasi pastor, ang napagkasunduan kasi 7,000 lang eh. Huh? 7,000, kung ano man ang pagkasunduan, 7,000. Yes, napag-usapan natin yun. May target tayo for 7,000. Pero purihin ng Diyos na umabot tayo ng 13,000 something, hindi dapat bumili pa tayo ng marami pang pagkain. Tama po ba? Para sa kay Lord yun, tama po ba? Kayo pa pag nag-birthday, namumupit kayo? Totoo ngayon, nakatabi pa yung yung pera na yun. Saan kayo gamitin yun? Minsan nag-isip tayo, totoo lang, pag hawak natin yung pera, nakukuha natin, nagamit natin personally, tama. Kaya nasabi ko sa admin, magkakong open account na eh. Kasi may 11 mil. Iba pa yung, dalawa naghahawak. Ito sa emergency. Ito yung sa, ano ba yan? Gamitin natin yan sa church para sa kingdom ng Panginoon. Tayo rin na mag-benefits. Gusto nyo pala ng aircon? Hindi bumili tayo ng aircon. Yung ceiling fan yan, yung pagawa, aircon pa na yan, no? Para saan ba ang pera na yan? Yun ang gusto natin makita, yung essence of giving, yung diwa ng pagbibigay, na kung mahal mo si Lord, magbigay ka para sa kingdom ng Lord. Sabi ko sa kanila, alam niyo po ba ang Banaba? I-preach ko lang yan, nagyayabang ko kayo doon. Imagine na, linggo-linggo sila nagpakain. Diba, magkano ang budget doon? Tayo lang once a month. Problema pa. Once a month lang yung aming pagkain. Pero yun, problema pa. Hindi na kami toka ngayon. Ano na kami, contribution na. Kung sino gusto magbigay. Ngayon, nagbigay 700. Abay, kayo ba, ikaw, kaya mo ba imagine yung 700? Ilang tao sa church? O, di ba? Kawawa lang si pastor. Pastor na naghuhugas, si pastor na nagluluto, na mamalingki, nag-aabono. Paano kayo, nagkatulungan kayo para lang kung may pagkain tayo. Purihin ang Diyos sa buhay ninyo. Totoo yun. Kasi nakita niyo yung diwa ng giving. Ng pera para sa kingdom, hindi bulsa. Oo, kasi napansin ko nung first Sunday, mayroon kasing isang member sa church na nangangailangan. So, nung kinausap ko na, kasi gusto niya talaga yung mag-aral. So, problema siya, wala siyang laptop. Kasi nga, nasira na, kahit cellphone pa na, kasi alam niyo naman, online. Tama po ba? Sabi ko, pwede ka sa bahay. Minsan kasi ginagamit. Alam na, kasi yung mga anak ko, minsan online din. So, gusto namin, sabi ko, sige, mag-provide tayo ng, ng cellphone mo. Okay. Kukuha tayo sa church, ng pera sa church. May pera naman yung church eh. Utangin natin yon, yung love gift ko, ang ibayad doon weekly. Ito na ngayon, nangapa ngayon, kasi na-aprobahan ngayon. Nangangapa yung may hawak. Ikaw wala yata kong dalang pera. Ito na ngayon. Sabi ko, may something wrong na to. Diba? Kasi, na-announce mo, 11,000 yung pera, bukod pa yung hawak ni Rona, so sa mga tuwid, may pera talaga. Pero in time sa kailangan yung pera, nahiramin lang naman, wala na. O, di ba? Kaya minsan mahirap ang pera pag may hawak.
Dapat yan, pag ikaw ay nakahawak ng pera, dalhin mo, sabi ko, dapat i-deposit mo yan. Kasi in times na ito'y hanapin, may makita ko yung pera nakabangkok. Yung ating yung ating tawag nito, yung ating, please ba tawag? Item times, nakabangko yan. Sinisend ko kay Kim yung account of book, tawag ng passbook, para makita yung pera natin ay safety. Walang makagalaw doon pag walang pera si Pastora. Kasi doon account kami. Diba? So dapat yun makita natin. Kaya sabi ko, kung tayo ay mayroon pong diwa sa pagbibigay, hindi ka dapat nag-iisip ng masama. Tama po ba? Gamitin ang pera para sa kingdom ng Lord. Sabi po na Malakias 3 verse 10. Malakias 3 verse 10, ibigay ninyo buong buo ang iyong mga ikapo upang matulungan, upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko babuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tingnan nyo, matugunan ang pangangailangan ng templo. Hindi ba nila nabasa ito? Di ba? Sabi, nagtitiis kami ngayon. Tititiis ko rin. Hindi ko rin pinapagawa. Sabi ko, magkano lang naman din nabot 500 siguro yan? Di ba? Sabi ko, purihin ng Diyos sa buhay namin na pa rin. Yung pera, tinatago. So, huwag sanang mangyari sa inyo. Kaya pinipreach ko sa inyo to kasi ang pera para sa Lord yan. Gamitin para sa kingdom. Hindi gamitin kung ano-ano man. Diba? Kaya nga tayo may contribution in times of anniversary. Kasi para sa Diyos, hindi para sa sarili. Para sa Panginoon yun. Birthday ni Jesus yun para sa atin. Na umabot tayo ng ganung taon. Kaya, salamat sa mga puso ninyo na hindi kayo naghanap. Amen? Yun ang gusto ko isa kayo masarap. Praise the Lord sa mga anak ng Diyos sa Panama. Huwag yung tularan kami mga taga-upper. Tinatago ang pera. Ewan ko anong gawin sa pera. Praise the Lord. Pangatlo na po tayo. Ano na po tayo? Okay? So para tayo mag-apoy, dapat i-restore natin yung love and then yung spirit of giving and the passion of prayer. Yan. Passion, yung hilig ng pananalangin. So meron ba kayong prayer meeting? Okay, so praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po ba na ang panalangin ay isang paraan upang matagumpay at mapalawak ang kingdom ng Diyos? Totoo po yun. Kung wala tayong prayer, wala tayong pakikipag-isa sa panalangin, hindi tayo dumudulog sa Diyos, hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon, parang plano lang yan ng tao. Amen? Pero kung dumudulog tayo sa Diyos, sa mga panalangin natin, ibig sabihin, kinukumpronta natin sa Panginoon na lahat ng ating ginagawa para sa kapurihan ng Diyos at sasamahan tayo ng Panginoon. Natutuwa na ako sa inyo, tingnan yung bilang nyo ngayon. Marami na kayo. Ang dami-dami yun na, di ba? So nakikita natin yung paglago ng Banaba. At mayroon pa kayong children ministry. Before, wala. Pero ngayon, mayroon na. Bisa nakikita ko pa dyan, may chicken pa, may spaghetti pa. Nakapagkaparad naman ng mga bata dito. Di ba? So nakikita natin yung inyong puso na mayroong panalangin na pagtutulungan sa prayer, kaya huwag niyo po i-miss out ang prayer. Dahil ang panalangin, ito po ay nagpatatag, nagpapatibay sa kingdom ng ating Panginoon. Na ito sinasabi, the backbone of ministry, ang prayer. Diba? Kasi ang gawain na ito, pag walang pagsama ng ating Diyos na buhay, wala tayong magagawa. Limitado yung kakayahan natin, church. Tama? Kaya lagi tayong mananalangin. Kung hindi kayo makatin sa prayer meeting, mag-pray sa bahay. Isama niyo sa panalangin ang Banaba. Buti nga si Johnson, lagi hindi nakakalimutan na every Sunday, Lord, ang upper, Lord, wala na yung ano ba yung assumption? Wala na yung assumption. Nakakalungkot isipin. Pero kung siya tanay nakipag-isa talaga, hindi mawala ang assumption. Ang problema, mayroon siyang sariling motibo. Kaya na lang po muna natin yun. So, mahalaga yung prayer para sa amin. Para sa church ng bawat isa. Acts chapter 1 verse 14. Tingnan mo na Acts chapter 1 verse 14. Lagi silang nagsama-sama. Tingnan mo yung word, ha? Lagi silang nagsama-sama sa pananalangin. Kasama ang mga babae at si Maria, ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Imagine yung church. Ito yung ito yung nakikita natin sa Book of Acts, na kung saan ang mga disciple
nagsama-sama silang nananalangin. Napakahalaga na tayo po'y nananalangin. Nagsama-samang panalangin. Bakit? Powerful! Agree ba tayo? Powerful ang prayer. Alam niyo ba yung Kanaan? Bakit nakuha? Bakit nasakop ng Israel? Prayer! Bakit nagtagumpay yung labanan ng Israel para sa Amalekites? Nalala niyo yun? Nakipagdigmaan yung mga Israelita na habang tinataas ni Moises yung watawat. Nananalo sila. Pag bumababa yung watawat, natatalo sila. Dahil po sa prayer na laging tinataas si Lord sa Iglesia, magtagumpay po ang gawain niya. Amen. Kahit hindi man tayo biglaan paglaki, at least mayroon pong improvement. Ang gandang resulta na po yun sa Panginoon. Kasi hindi si Lord tumitingin sa dami. Ang tinitingnan ng Lord yung puso natin kung gaano tayo katotoo. Agree ba tayo mga kapatid? Amen. Salamat sa mga anak ng Diyos na may puso pa rin sa Grace Prevailing Church. Natutuwa ako kay GR, kay Zenas, kay Jeremy, nandyan pa rin sila para sa atin. Amen. Pwede na tayo iwanan ng mga yan, di ba? Diba? Doon na lang kami sa CCF, di ba? Si Frederick naman, gusto ng CCF, kaya yung Frederick, di ba? Ay, hindi na abutan. Yung nag-organ, gusto nung asawa sa CCF. Bakit daw? Madami! Hindi siya makilala. Ibig sabihin, meron siya tinatago. Ba yan? Imbis ka dapat nga, mas maganda yung konti, makilala ka. Tama mo ba? Dahil pag may problema ka, may-share mo. May panalangin at maraming manalangin para sa'yo. Eh kung marami, parang batian lang, Kristiyano kayo, pero pag may problema ka na, wala na yung essence of, yung as a family. Wala na yun. Di ba? Ganun. Sabi ko ba tayo mag-churches? Hindi, mas gusto ko sa CC. Bakit? Kasi marami at saka di ako makilala doon. Bakit di ka makilala? Ano ba gusto mo? Pupunta ka na sa langit, ano gusto mo di ka makilala? Paano mag-closer yung mga ganung mindset, no? Kasi marami. Ay, hindi concern ito dito sa ating patatagan ng pananampalataya. Dapat maintindihan nyo. Dahil nasa mundo tayo, nasa process tayo, nasa training ground tayo, tama? Ang daming challenges sa buhay po natin. Di ba? Kaya nga hindi na kailangan magtago ka. Harapin mo yung laban. Di ba? Sa buhay na kaya mahalaga ang prayer. Katulad ng mga disciple noon, sama-sama silang nananalangin kasi nakita nila na powerful ang prayer. Paano nalaman natin ang prayer mo? Sa chapter 12 ng Acts. Sa chapter 12 ng Acts, si Peter nakulong. Pinto ko na lang. Nakulong si Peter, dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anong ginawa ng mga disipulo? Nananalangin. Habang nagpipray sila, imagine, bumaba yung anghel. Pinalabas si Peter sa kulungan. Binuksan ng anghel yung kulungan. Nagbukas kusa para makalaan si Peter. At nagulat sila, pumatok doon sa bahay. Habang sila nagpipray, pumatok si Peter. Imagine yung church, hindi sila makapaniwala na nakasama nila si Peter sa prayer. Imagine, pinalaya siya ng anghel ng Diyos. Ganon kabisa ang panalangin. Alam niyo ba, kahit malayo ang tao na ating ipanalangin, mas mahaba ang kamay ng Diyos para abutin siya. Kaya, ibalik natin, upang apoy natin yung hilig ng pananalangin. Diba? Ibalik natin yun. May mga sinasabi tayo, may mga habit tayo. Diba? Habit, ito, hilig. Diba? Karoon tayo ng hilig sa prayer, mga kapatid. Always, lahat ng ating ginagawa, lagi natin isama sa pananalangin. Kaya church, anong gusto ipakita dito? Sabi nga ng Word of God, keep your fire burning. Una, pinalalahanan tayo doon na dapat mag-apoy na ulit yung ating love. Amen! Pinalalahanan tayo ng Lord doon. Yung ating first love noong una si Lord, yung ating mother and father, please lang po, ni-remind tayo na dapat yung laging sariwa. Lagi nagliligas. The second one, mahalaga yung giving. Amen? Ang giving, ang pera para sa church, para sa kingdom. Hindi para sa pansarili. Tandaan yan. Kaya kayo, buhos kayo, di ba? Kumakain tayo, bakit? Busog kayo spiritual, busog ka pa physical. May baon pa, amen. Minsan nakapagdarap ako dito Di ba? Nagsobra-sobra yung handa ninyo. Nakakatuwa pa naman, alam niyo ba yun? Tuwing magpipreach ako dito, sa upper, sa
Laguna, kasama ko kayo sa prayer. Di ba? Bakit? Ganun yung heart ninyo pagdating sa giving. Na hindi kayo kuripot pagdating sa Lord. Amen ba? Nayo mga kapatid. At siyempre yung prayer, huwag natin yung may sa output. Kung kayo walang time, isama yung lagi sa prayer. Ang banaba. Okay, so bago tayo magwakas, gusto ko lamang i-share sa inyo yung word in Matthew chapter 25. Kung mabasa niyo po yung Matthew chapter 4 at chapter 25, ito po yung the 10 virgin. Ano yung the 10 virgin? Yung 10 virgin, di ba, ito yung naghihintay sa lalaking ikakasal. Yung 5, may baong langis. Yung 5 naman, walang baong langis. Nang dumating yung lalaking ikakasal, sabi nung 5 babae na walang langis, pwede bang makahingi ng konting langis? Kasi paandap-andap na yung aming ilawan. Remember church, ilawan. Sabi ng 5, ay hindi pwede. Kasi kasya na po sa amin ito. So dumating yung lalaking kakasal, ang sinulo ang nakasama. Yung 5 lalaking handa. Kaya in-encourage tayo, ang banal na Espiritu nasa atin, nilid tayo ng kanyang kapangyarihan para tayo mag-apoy, huwag paandap-andap, mapat mainit tayo sa gawain ng Diyos. Upang dumating man si Jesus, handa tayong lahat. Amen? Alakpakan natin si Lord na buhay. Glory to God. Hallelujah. Tayo po yung mukha at manalangin. O Ama naming makapangyarihan sa lahat. Napakapalan po namin na ng salita may buhay. Makapangyarihan, nagtuturo at nagpapaalala sa bawat isa. O Diyos, tunay nga, nakahanga-hanga ka. Marami lang kami kapintasan sa buhay. Ngunit ikaw ang nakikita sa buhay po namin. Lord, patuloy ko nung dalangin ang mga salita mo namin na pakinggan ngayong umaga. Patuloy mo itanim sa aming mga puso. Silihan mo na banal mong Espiritu upang ito di manakaw ng kaaway. Bugkos, Lord, magpapaalala, magpapalakas, at matupad namin ito sa aming pong araw-araw na buhay. Ama, patuloy mo palakasin ang Grace from Heaven Church Panama. Dalangin ko, Ama, ang Espiritu ng pagkakaisa, pagtutulungan para ma-fulfill ang plano mo na makapag-akay pa ng mga tao sa iyong paanan. Nandiyan na po, Lord God, yung children ministry. Nag-invest po sila, Panginoon, para madala nila ang kaluluwa nila sa iyong paanan. Ang mga batang ito, Diyos, kami po'y dumadalangin, a time will come, sila po ang magpapatuloy ng iyong gawain dito sa lupa para makaakay pa na maraming tao, Diyos. Ama, patuloy din po namin dalangin ang lingkod na si Pastora Vilma, 10 ng kanyang pamilya. Saan man sila ngayon sa bakasyon, Lord God, dalangin po namin 10 ng aking mga kapatid na nandito ngayon na nagkakaisa kami. Patuloy po yung una at mapagpalang kamay sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila, ilayo po sila, Panginoon, sa kapahamakan, sa aksidente, sa biglaang kamatayan. I rebuke that in the name of Jesus. But Lord God, nakarating sila dito na ligtas at may galak sa kanilang mga puso, Panginoon. Umasa rin po kami, Panginoon, na ikaw magpala ng mga trabaho at negosyo ng mga anak mo, Panginoon. Upang sa ganoon, maging kamay sila ng church na ito para maabot pa yung mga tao na wala pa sa iyong paanan, Panginoon. At Lord, I pray, yung essence, Lord God, ng love, maranasan namin patuloy. Yung essence ng giving, even yung prayers, Lord God, maranasan po namin patuloy upang maging susi ito para lumawak pa ang kingdom mo dito sa lupa. At higit sa lahat, maraming pagtaong maligtas. Salamat naman sa mga panalangin ng patuloy mong dinidinig. Ang karangalan kapuran ay tanging sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw na Amen, Amen, Amen. Thank you, Lord. Lumawanang po tayo sa pagbibigay. Makibasa tayo sa 2 Corinto 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Pag nagbibigay po tayo, dapat hindi po labag sa loob natin. Dapat kosang bungal sa puso po. Hindi po yung napipilitan lang kasi required na magbigay. Kaya tayo po ay magbigay.
The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rain came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went splash. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. The blessings come down as the prayers go up. The blessings come down as the prayers go up. The blessings come down as the prayers go up. So build your house on the Lord. Oo, mga Panginoon Diyos, na mahabang Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Naway, i-bless mo po yung mga anak mo, Panginoon, na nakapagbigay at lalo po sa nakapagbigay, Panginoon. I-bless mo po itong ikaw po, Panginoon, upang magamit sa iba araw-araw, Panginoon, upang